salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Bibitinin po namin muna kayo kay Father Hans. Mamaya pong 6:00 ay magmimisa uli siya dito at maririnig po natin yung kanyang homily. Gayunpaman, magandang tanghali po sa inyong lahat. At may mga pari po tayong kasama rito. Kasama po yung ating mga kadeboto, mga mananampalataya na pumupuno ngayon ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Kasama po natin dito ang isa sa mga tapat at ating hinahangaang alagad ng ating poong Jesus Nazareno, ang relic po ni Saint Charbel o ni San Charbel. Palakpakan natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus Nazareno sa kanyang kabutihang loob at sa regalo niya sa araw na ito. Pwede po bang lingunin natin yung mga nasa paligid po natin, tabi, likod, harap? Sabihin po natin, God bless you. Sana lang laging nakangiti ang kaharap mo, ang katabi mo. No? Sana lang masaya tayo lagi at maganda ang ating samahan. Pero ang tanong, ano po ba ang madalas na hindi ipinagkakasundo natin sa ating kapwa? Ano po ang isa sa pinakaugat o dahilan ng hindi pagkakasundo o hindi magandang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa? Ano po masasabi ninyo? Iba-iba siguro, no? Yung iba siguro dahil sa pagtatatwa, betrayal, no? Yung iba siguro dahil nasaktan, may binitawang salita, nagtagal, nanlamig na sa bawat isa, at naging strangers na sa bawat isa. Pero maniniwala po ba kayo na isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo o hindi magandang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa ay yung tinatawag nating inggit. Pakisabi nga po, inggit. Selos. Pakisabi po, selos. Sige nga. Sino po dito ang kailanman hindi na inggit? Taas ang kamay. Wala sa aming tumataas sa mga pare. Kami rin kasi. Sino po dito kahit minsan hindi nagselos? Di ba ba? Isa sa mga pangkaraniwan po ay yung inggit at selos. At yun po, marahil ang isa sa pinupunto ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sa isang talinhaga na ang mga tauhan na kinuha mula umaga hanggang hapon, binigyan nung tao ng pare-parehong sweldo for the day. Isang denaryo. Pero parang meron yatang kumukulo ang dugo. Yung mga naunang nagtrabaho ng maaga, nagseselos dahil yung nagtrabaho lang ng 1 oras sa hapon, pareho ang natanggap kagaya nung sa kanila. Kaya ano sabi? Noong main character sa Ebanghelyo, bakit kayo nag-aalboroto? Ano yung ikinaiinit ng dugo ninyo? Naiinggit ba kayo? Naiinggit ba kayo? Ano yung minsan o madalas na ikinaiinggitan natin sa iba? Estado ng buhay, halimbawa, naiinggit ka, may kaya sila kaysa sa'yo. Naiinggit ka, yung anak nila nagtapos ng ganitong kurso, sa ganitong eskwelahan, yung anak mo dito lang. Naiinggit ka kasi yung kaibigan mo nakakapunta sa ganitong lugar for a summer getaway. Tapos kayo, staycation lang kayo, di ba? Yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, halimbawa, may malaking bahay. Kayo, nangungupahan lang. Di po ba? Yung pamilya ng kapitbahay mo, nakapag out of the country, kayo local tourism lang. Kahit po yung katabi ninyo, minsan pag tinitingnan natin, naiinggit tayo sa mata, sa ilong, ang tangos ng ilong niya, yung damit niya, magara, medyo may kamahalan yung bag. Di po ba? Yung bang walang kamalay-malay yung katabi mo, nakatingin sa altar, pero ikaw,
sinisipat-sipat mo mula ulo hanggang pa, hindi naman bagay sa kanya yung kulay. Ay, fake yan. Diyan lang nabili yan sa ano. Ganun, ano? Ang dami. Na minsan, hindi natin di alam nung katabi natin o kakilala natin, biglang nang lamig ka. Wala namang ginawa sa iyo. Simply, nainggit ka lang. Nagselos ka lang. Kahit kami mga pare, minsan, hindi namin alam, may inggit na pala kami. Buti pa siya. Nabigyan ng assignment sa ganitong simbahan. Ako, ang assignment ko, sa ganitong simbahan lang. Di ba? May ganun, ano? Without us, conscious of it, meron na ring inggit. Siguro, mas malapit si Bishop sa kanya kaysa sa akin. No? May selos pa rin, di ba? I mean, all of us are going through this inggit and selos. That's why yung Ebanghelyo akmang-akma sa atin ngayon. Tingnan po natin yung buhay ni San Charbel. Kilala naman natin, ano? Marami po sa inyo, hindi lang deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno, deboto rin ni San Charbel. Maraming salamat muna kay Father Hans, ano po, na pinaunlakan ng ating paanyaya. Palakpakan natin, Father Hans, maraming salamat na madala po ang first class relic po ni San Charbel dito po dumalaw sa Quiapo Church. Pero alam naman po natin, si San Charbel ay nabuhay in the 1800s. Siya po ay naging monghe. Alam niyo po yung monghe? Yung monghe po ay nagtalaga ng sarili ng buong buhay niya sa Diyos, pero in seclusion. Sila po ay malayo sa sibilisasyon, sa kabihasnan. Bakit? Ang karisma nila, ang charism nila ay pagdarasal. Ipinagdarasal nila ang buong mundo. Ipinagdarasal nila yung maraming tao. Sa kanilang pangangailangan, they spend their years of life praying for others. At yun si San Charbel. At hindi lamang yon, nakitaan siya ng katahimikan, kapakumbabaan. No? Hindi siya masyadong maingay. He was so simple. At dahil sa kanyang halimbawa, sa kanyang panalangin, noong panahon na iyon sa Lebanon na mayroong civil conflict, na mayroong persecution pa ng mga Kristiyano noong panahon na iyon sa lugar na iyon, mayroon ding sigalot sa iba't ibang relihiyon. Si San Charbel po, sa kanyang simpleng buhay, walang ingay, walang glamour, nagawa niyang magbigay ng daan sa pagkakasundo ng mga taong nag-aalitan. Nabigyang daan ang pagkakaisa ng naghihidwaang mga tao. Ano ang naging daan niya? Prayer. Hindi siya pumunta sa mga pinupinuno. Hindi siya nagpatawag ng isang public forum for dialogue. Walang ganon. He just kept himself doon sa monastery, praying, pagdarasal. Yung kanyang kapayakan, walang layaw sa buhay. Simpleng-simple, naging simbolo siya ng pagkakaisa. At ang panalangin niya has become so powerful that even while he was still living, kahit buhay po siya, pinadadala siya doon sa mga taong may sakit para lang ipagdasal. Ganun po ang powerful prayer ni Saint Charbel. In his very simple, solitary, secluded life, siya ay nagbigay ng napakalaking mensahe sa buong mundo hanggang ngayon in the 21st century. Pero alam nyo, sa araw pong ito, meron din tayong ipinagdiriwang na santo. Sino po? Ano ba tayong dito? Si Saint Ezekiel Moreno. Yan po ang isa ring kapistahan din sa araw na ito. Sino naman si Saint Ezekiel? Si Saint Ezekiel po ay mula sa Spain, Espanya, na pumunta po sa Pilipinas. At tulaan nyo ano nangyari sa Pilipinas. Siya po ay inordinahang pari dito sa Maynila. So, kabrad natin yan. Si Saint Ezekiel Moreno. Siya isang Agustinian. Alam naman po natin, ang unang mga
mga paring dumating sa Pilipinas, maging ang nagdala ng ating imahe ng ating Senyor ay mga Agustino. Ano po? So halos nagkasabay po si Saint Ezekiel at saka si Saint Charbel na buhay in the 18th century, in the 19th century, in the 1800s. Halos nagkasabay nga po yan. Magkaiba lang sila ng lugar. Si Saint Charbel, nasa Lebanon. Si Saint Ezekiel Moreno, after 15 years after his ordination, narito siya sa Pilipinas. Talagang he toiled, laboring for the church in the Philippines. Talagang pinagsumikapan niyang patatagin ng simbahan dito sa Pilipinas. Saint Ezekiel, on the other hand, was on a very active ministry. Talagang aktibo. Nandun siya sa masa. Nandun siya sa labas. Kasama ng mga tao. Nandun siya sa loob ng ingay ng lipunan. And after 15 years, dinala siya sa Espanya. Shortly after, dinala siya sa Colombia. At doon po siya nagkaroon ng sakit at eventually namatay siya because of cancer in the early 1900s. So ano sinasabi ko po dito? Ang ipinapakita po natin dito, while si Saint Charbel ay namuhay ng tahimik, malayo sa kabihasnan sa mga mata ng tao, si Saint Ezekiel naman, on the other hand, was in the opposite ministry. Siya naman yung nandun sa ingay, sa gulo ng mga tao. Pero alam po ninyo, bagamat magkaiba sila ng ginawa o papel na ginampanan sa ngalan ng Diyos, pareho po silang ginantimpalaan, biniyayaan ng Diyos. Kahit magkaiba sila, they were both rewarded by God. Tampok na gantimpala ang ibinigay sa kanila. Bagamat magkaiba sila. Ano po sinasabi dito? Yung pong pagkakaiba natin, sana hindi maging dahilan ng inggitan o selosan. Yung ating pagkakaiba ng estado ng buhay, sana hindi rin maging dahilan ng alitan, ng cold treatment sa bawat isa. Sapagkat sa bandang huli, sinisiguro ng Diyos, kung gagawin natin ang kanya-kanya nating tungkulin, magkakaiba man, iba-ibang larangan, iba-ibang bahagdan, sinisiguro ng Diyos na kagaya ni Saint Charbel at Saint Ezekiel, tatanggap at tatanggap tayo ng gantimpala sa Kanya. Walang dapat ikainggit, walang dapat ikaselos. Sabi nga sa Ebanghelyo, kunin mo ang ibinigay ko sa iyo at magpatuloy ka. Tanggapin natin kung ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang tungkulin natin, ano man ang kalagayan natin, gamitin natin kung ano mang biyaya ang binigay ng Diyos sa atin at magpatuloy tayo sa buhay. Sino po dito nang gusto ng kagalingan? Healing mamaya. Wow! Kasama po ako. Pagkatapos po ng misa, ay magkakaroon po ng anointing ng oil. Yung oil po na dala-dala ni Father Hans ay mayroon pong halong buto ni San Charbel. Kasi si Father Hans pumunta mismo sa Lebanon. Kung nasusubaybayan niyo siya, kung fina-follow niyo po siya, follower, nakakausap mismo niya si Saint Charbel. Ay, hindi pala. Yung paring nandoon na pinagkatiwalaan at sinugo si Father Hans para maging taguyod ng debosyon kay Saint Charbel dito sa ating bansang Pilipinas. Mamaya po, isa-isa tayo, kasamang mga pare, igagawad po yung langis na ito. Gusto niyo pong maggumaling? Asthma,
palpitation, high blood, cancer, migraine. Alam niyo po, sabi ng siyensya, ayon sa pag-aaral, malaking porsyento po ng sakit ng mga tao ngayon ay nanggaling sa tinatawag na psychosomatic. Ano po ibig sabihin nun? Dahilan din sa ating mga dinadala emotionally. Yung galit, yung tampo, yung inggit, yung selos. Yan po daw ang isa sa pangunahing dahilan. Kaya marahil, ang pagpapagaling na mangyayari ngayon na hindi lamang doon sa physical nating katawan. Sabi nga ni Father Hans, kanina nagkukwentuhan kami, may mga nasaksihan siya, kagalingan sa mga relationship, ugnayan. Kagalingan sa spiritual. Yung naikwento niya, hindi na nagdadasal yung anak, nung sa pamamagitan ng panalangin o intercession Saint Charbel, nag-text yung anak sa nanay, baka hanapin niyo po ako, nandito ako sa simbahan, nagdarasal. Himala. Yan po ang nakahanda para sa atin sa araw na ito. Kaya muli atin pong pakinggan ang paanyaya at hamon ng Diyos sa atin ngayon. Huwag tayong mainggit, huwag tayong magselos, huwag nating kainggitan o kaselosan kung anuman ang pagkakaiba natin sa ating kapwa. Bagkus, tanggapin natin kung anuman ang binigay ng Diyos sa atin at magpatuloy tayo sa buhay. Saint Charbel, ipanalangin mo kami. Saint Ezekiel, ipanalangin mo kami.